Ngayon, tinuro ko na sa inyo sa mga nakaraang kong video kung paano mag-check nitong transistor. Okay? So, ngayon ituturo ko pa uli sa inyo. Please subscribe and click the bell. Ngayon, tayo ay sure na dito, wala na hindi siya sira. Kasi ito guys, itong rectifier na ito, pag sinuplayan nyo siya ng AC, may lalabas yung DC. Ngayon, kung bakit walang lumabas na DC doon sa capacitor, ibig sabihin may shortage. So, checkin naman natin itong dalawang transistor na ito. So, ito yatang transistor na ito ay 4. Isa, dalawa, 3, 4. So, checkin natin yung 4 na yan. Kung alin diyan ang may diferensya o shortage. Okay? Okay, unahin muna natin gamitin ang analog para doon sa mga gumagamit ng analog. Okay? So, ganun pa rin. Sa times 1 pa rin natin ilalagay. Ang checkin natin itong 4 sa 2, 3, 4. 4 na transistor. Diba? Sa 2. Hindi ko alam kung makikita nyo yung 2 pa eh. Medyo malalim. Andito yung 2 pa. Dito sa kabilang to. Kapag sira yan, tatanggalin natin yan mamaya. Okay? Para makita nyo. So ngayon, umpisahan natin mag-check. Gamitin muna natin ay itong analog. Para doon sa mga mayroong analog. Okay? So ang unang pag-check, doon muna sa dalawang dulo. Okay? Wala. Gitna. Wala. Baligtarin natin. Kung mapapansin nyo guys, nang baligtarin natin, 1 ohms. 1 ohms. Pag nilagay man natin tong negative dito, kailangan hindi siya papalo ng makawa. Pero kung pumalo uli siya ng ganyang katindi, kung mapapansin nyo guys, pumalo pa rin siya ng 1 ohms. Itong dalawang parting to, pag binaligtad mo, halos magsisiro siya. Ito rin lalo to. Ito. See? Ito, 0 talaga to. So kapag ganun na nakikita nyo dito sa transistor, ibig sabihin guys, malamang na shortage itong transistor na ito. Tingnan natin itong kabila. Eto, shortage na agad. Dito palaan tayo sa dalawang dulo, shortage na. Shortage na. So hindi na natin kailangang pagbalik-balikin pa yan, shortage, at sang parte yung shortage. So dito naman tayo sa dulo. Zero din. Oh. Five ohms. Ito. Maaaring may depekto na rin to. Itong 4 na ito. Ngayon, ang gagawin natin para makasure tayo, tatanggalin natin yan. Pero bago ko tanggalin yan, pakikita ko muna yung isang tester ko. Ito yung digital. Para na doon naman sa mga may digital. Ito naman. Okay? So, dito sa digital, madali lang nating mache-check yan. Ang gagawin lang natin, lagay na lang natin sa buzzer. Okay? Dito. 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 See? Nag-buzzer. Nakita nyo? See? Dito, buzzer siya. Dito, buzzer siya. See?
Baligtarin natin. Hugutin natin ngayon yan para masigurado natin kung talagang sira itong transistor. Ang pagkukumpuni guys ay kailangan din ng pasensya at tiyaga. Dahil hindi kayo makakagawa ng isang bagay kung hindi nyo siya pagtutuunan ng effort o sabihin natin oras. Okay? Kaya kailangan tanggalin muna natin to para lang malaman natin kung yung sinasabi ng ating dalawang tester ay totoo. Dahil minsan, akala natin ay short nga siya, yung pala naman may mga nakakoneksyon sa kanya na mga coil or kundi man coil ay mga resistor na mabababa ang value. Kaya siya nagbabaser o kaya naman siya sa analog kaya siya nagsisiro. So ngayon, tanggalin natin yun siya para malaman natin kung talagang shortage siya o may depekto na. Okay? Ayan guys, natanggal ko na yung mga hinang. Tatanggalin naman natin itong mga screw nito. Okay, higutin natin. Yan. Ngayon, tetestingin ngayon natin to isa-isa. Kung talagang may diferensya. Medyo mahirap magtanggal nito guys. Kailangan na talaga na medyo persahin ng konti. Tanggalin mo natin to. Okay, checkin natin isa-isa. So, una natin gamitin ay itong digital. Buzzer. Lagay natin sa buzzer. Yan. So, tingnan natin kung depekto na talaga siya. Okay itong isang side. Itong isang side. Ito may diferensya. Itong kaliwa ang may diferensya. Pero itong nasa kanan natin, okay pa. Okay? Ngayon kung analog naman ang ating gagamitin, ito naman yung analog. So naka times 1. Okay. Nagdikitin nyo muna. Saka nyo ngayon dikit sa dalawang dulo. Kung mapapansin nyo guys, 0-0. Kahit baligtarin nyo. Okay. Kahit saan yung ilapat ang paa.
Nagsisiro siya. Kahit din dito sa kabila, ganun din. Okay. So itong kaliwa, may diferensya na. Shortage na itong kaliwa. Pero itong nasa kanan, okay pa. Pwede pa natin ito magamit. Tingnan natin ang ayos. 5 ohms. 5 ohms. Okay. So ito lang side nito ang ating papalitan. Ang number nito. MW 1A 2A or 60F 3OA. Number nitong kabila ay 40N60F 2DS. So Tigan. Magkaiba kasi ang number nito eh. Total okay naman tong kabila. Ito na lang ang ating papalitan. Okay. So tanggalin na natin to. So ibig sabihin kanina nung chinek natin, nung nakakabit pa siya, nagsisiro din itong kabila. Siguro dahil sa konektado dito. Kung mapapansin niyo yung board niya, may connection sila magkabila, kaya naapektuhan din tong kabilang to. Kung ano yung palo dito, nagiging palo din dito sa kabila. Kaya ang minarapat natin tanggalin para malaman talaga natin kung may diferensya. Okay? Tanggalin natin to. Kuha tayo ng bago. Ito ang aking ipapalit. Linisin muna natin yung so pag maglalagay kayo nito, linisin nyo itong paa para kuwan talaban siya ng lead. Okay? So dahil wala naman ako dito ganitong paste, kaya ilalahid ko na lang. Okay? So ito yung isa. So ito, wag nyo muna masyadong hihigpitan kasi para mamaya sa pagkakabit natin. Dahil minsan kasi pag mahigpit na, pagkatapos sala yung paa, hindi natin maiisuot. At hindi natin itong kabila. Okay. So natin. Tanggalin muna natin to ng kuha ng hinang. Baka hindi kasi sumuot eh. Ito tayo pa.
Okay, lagyan natin screw. Hinahangan na natin. Okay, assemble na natin. Testarin muna natin ulit. Okay, good. Wala siyang short. Okay, saksak natin. Switch natin. So may ilaw na yung power indicator niya. Okay. Ngayon titingnan natin yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka buhay yan, meron kayo dapat makitang DC. Okay. Lay down natin. Gamitin natin ng digital. So ilagay natin sa DC. Ngayon tingnan natin ngayon yung sinasabi ko sa inyo na kapag ka okay siya at walang short, may makakita tayong DC. Yan. Nakita nyo? 168.7 DC volts. Yan dito. Dito ay 169.0 DC volt. Dito ay 168.8 DC volt. So yun. Kapag kabuhay, talaga may makikita tayong DC. At saka pagka walang shortage. Yun ang ating pag-check. So sana ay may natutunan kayo sa ating bagong tutorial at nawa ay huwag kayong magsasawa na manood ng aking video at patuloy na sumuporta sa video
Bagamat hindi ako lagi nag-upload ng ganitong video, siguro naman sana maunawaan nyo ako dahil hindi ako palagi nakakatanggap nga ng magpapagawa dahil medyo matumal dito. Basta nakatanggap ako ng mga gawain, agad ay ginagawan ko ng video para naman may ma-share ako sa inyo na kahit kaunting kaalaman. Itong aking tinuturong ito, hindi ito para doon sa mga professional. Ito ay para doon sa mga baguhan na gusto mag-aral ng electronics. So sana po ay may natutunan kayo sa aking bagong tutorial at nawa po ay magamit nyo ang mga natutunan ito sa inyong mga kukumpunihin. Maraming po salamat at God bless sa inyo lahat. Okay na guys. Makes sense.